Hello, what's up mga guys? Welcome to my channel, Kuya Mon Vlog. Ay, ito po ang ating content ngayon. Magluluto ako ng ang aming tanghalian. Ito po, meron po ako. Kasi may natira pa kahapon na yung munggo. Lalagyan ko ng ampalaya. Yun na lang ang gulay namin. Tapos magluluto ako ng, ito po mga guys, so tingnan nyo. Oh. Ay, tinatapan ko, baka lalihin ng pusa eh. Yan, binabad ko po yung mga medyo maliliit lang na parang mga medium na mga bangos. Masarap din yan eh. Pag ipiprito, terno sa gulay. Babad nyo muna po sa sukang may bawang, konting asin, bechin. Huwag masyadong maalat para natural na lasa lang ng bangos. Ganyan. Yan, ipiprito ko yan. Naka-ready na. Ito yung aking kawaling gagamitin. Ayan. Sige po mga guys, hanggang dito na lang po. Pinakita ko lang po muna sa inyo yung aking luluto. Tuloy ko na lang po mamaya pakita ko sa inyo pagluto na o kaya pagka yung nakasalang na. Okay, so nilagay ko na mantika. Tapos pipirito na ako ng bangos. Guys, tip ko lang sa inyo, pag magpipirito kayo ng bangos, kala nyo mas nakakatipid kayo ng konti-konti nilalagay nyo mantika. Damihan nyo na, total magagamit nyo naman ulit yan, tsaka mas patagal masunog ang mantika pagka mas marami. Kasi pag konti madaling masunog eh. O di ba parang ganun din, dinamihan mo, magagamit mo naman ulit na lesson yung maitatapon mo kasi hindi siya sunugin. Kaya hindi mo naman masasabing malakas tayo sa mantika. Kung sa sakto lang kasi magagamit mo naman siya ulit kasi hindi siya masusunog eh. Kaya mas okay na gamitin. Tapos hindi pa siya masyadong matikit pag lalamihan yung mantika. Ganyan ako maglagay guys ng mantika pag magpiprito ko ng bangos. Medyo siya yung nakikita niyo yung mga pagluluto sa Jollibee, hindi sila nagtitipid sa mantika. May mas marami kang ginagamit na mantika, mas matipid yun eh, kaysa yung unti lang ilalagay mo, nasusunog ang mantika, umiitim eh. Ayun, umuusok na ata. Tapos once na umusok na yan, ang style sa bangos, hihinaan nyo na ng sobrang hina. Tatang mahalaga lang, umusok na siya para hindi manikit. Tapos lalakasan nyo na lang ulit. Hihinaan pag ilalagay yung bangos para hindi tumilamsik. Once na umusok na, yan, umuusok na po, hihinaan ko na siya. O kaya papatayin ko ng ganyan para lumamig, kasi pag lumamig na yan ako ilalagay yung bangos, hindi siya titilamsik, tatakpan ko una. Pag malamig na mamaya ilalagay ko na yung bangos, tapos saka ko na lang po lalakasan. Yun, hindi kayo matitilamsikan. Ganun na pag pag pipirito ng bangos, parang teteknikan nyo siya, kasi pag yan hindi nyo tineknikan, puro paso ang aabutin nyo sa braso dyan. Nung bago pala kong nagluluto, hindi ko alam mga teknikan sa ganyan, nilagay napapasok sa bangos na yan. O sige po mga guys, tuloy ko lang ulit mamaya. Lagay ko na, tapos yan, nilaksan ko na yung apoy. Pero nilalagay ko siya, patay ang apoy niyan para hindi nyo matilabsik. Tapos italagay nyo na, lakasan nyo na apoy. Pero yung may takip na para sigurado. Ayan, kahit lakasan nyo na yan, hindi na kayo maano. Kasi may takip na siya. Tapos pagka medyo pumuputok, tumigil na siya sa pagputok-putok, hinaan nyo dyan ng mantika. Bilingin nyo naman, alalala lang ang pagbiling. Minsan na yan, pagbabad sa suka eh, minsan nasisira. Kailangan yung medyo matigas na siya, medyo na naipirito na bagong ibiling-biling para hindi masisira. Sige po guys. Yan na yung finish product ko. Hininaan ko, pinatay ko na muna ng apoy yan para pinalamig ng bagya. Tapos paghahanguin nyo, pagpagpagpag nyo ngayon para talagang yung mantika na bumaba talaga pagpag nyo. Pero mag-iingat kayo pag pinapagpag nyo kasi minsan ganyan baka mabitiwan nyo, talsik sa inyo mantika nyan, ganyan. Tapos dito nyo yung paglalagay nyo, alam nyo po yung papel nung pinagpandesalan nyo kaysa maglagay pa kayo ng tissue, magagamit yung isang absorbent ng mantika. O ayun po, tingnan nyo guys. O yan, din nyo ilalagay sa supot ng pandesal. Total itatapon nyo naman yung supot na yun, di ba mga guys? O next na tayo, next batch na ng ito na, yung panghuling salang ko na to. Ito yung una na naihango ko na po. Ay mga guys, pahabol nga pala ito tungkol doon sa niluluto kong bangos. Yung tungkol nga pala doon sa mantika, di ba sabi ko medyo damihan nyo na. Ano nga pala yun, yan ako lang sa inyo. Kat maaari ang gamitin nyo yung spring oil or canola. May nabibilihan kasi ko sa palengke na yung halos konti lang ang diferensya ng spring oil niya tsaka ng palm oil. Kasi pagka naman moderate lang fire ng ng kalan nyo, hindi naman basta-basta masusunog yung mantika. Kaya yun ang tip ko, i-avoid nyo masunog yung mantika para magamit nyo ulit. Yun ba, gaya na napagpirituhan ko siya ng bangos, itabi nyo lang po siya, magagamit nyo siya ulit pag minsan magluluto kayo ng tuyo, pero huwag naman madalas kasi maalat yun eh. Paminsan-minsan, di ba gusto nyo kumain ng tuyo? O yun, pagka ginamit nyo sa tuyo, yun, itapon nyo na, at least nagawit nyo ng pangalawa. O kaya kahit gamitin nyo ulit sa susunod na isda, pwede pa yun kasi balinaw pa rin yun eh, kasi hindi nyo naman sinunog yung mantika eh.
Kahit ano ba, nakabili kayo ng pinustang tambakol o kaya galunggong, magagamit nyo siya ulit. Yun. Kasi hindi naman siya sunog. Yun. Pangalawang gamit, pwede na siyang itapon. At least hindi naman yung nasunog agad. Kasi pagka yung apoy, pag nasusunog, pag malakas ang apoy, pag nasusunog ang mantika, unang gamit nyo parang yun, tapon na yun, sayang eh. Pero yung, kung kayo naman eh, may kaya't mayaman naman kayo, yung unang gamit nyo, itapon nyo na. Kasi hanggat maaari, ganun ang, ano eh, yung healthy talaga yun. Eh, kaya lang, syempre, pagka medyo, kagaya ko lang naman din kayong dukha, hindi naman tayo tapon ng mantika, di ba? Nasa sa inyo po yun. Parang, ano ko lang po yun, everyday life tips, di ba? Kasi yung mga guys, hanggang dito na lang, nag-umpisa sa kusina, nagpaalam sa tindahan. Nag-umpisa ng alas 11, nagpaalam ng alas 4 ng hapon. Kasi ganun talaga buhay ng vlogger. Pag may ginagawa ka, dugtong-dugtong na lang, edit lang. Pag may time, ini-edit ko na lang, dugtong-dugtong. Kaya ito, dinugtong ko na lang po. Sige po mga guys, hanggang dito lang po. Gaya po ng dati. Kuya Mon Vlog, keep safe, keep healthy, always love God. Maraming salamat po sa Diyos. Paalam na po. Thank you po for watching. God bless you.